na ba ako? Hindi pa, syempre. Ikaw na nakikinig, nanonood at nanonood sa TV, radyo, online, ikaw ba'y pauwi na o paalis pa lang? Humanda na dahil oras na para sa programang laging nasa likod mo sa bawat biyahe. Sa ngalan ho ni Bong Nebriha, ako ho inyong mga kasama ngayong araw. Ako po si Angelo Bainyo. Saan mang direksyon ang tungo mo, kami ang magiging mata mo sa kalsada. Mula sa pinakabagong traffic updates, may init na isyong pang transportasyon hanggang sa road safety tips na dapat mong malaman. Aba, kami ang bahala diyan. Real time, klaro at diretsahan. Walang paligoy-ligoy dahil sa biyaheng IZ, ikaw ang bida sa bawat segundo ng biyahe mo. Bong Nebriha sa biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Yon, ako po muna inyo pansamantalang makakasama ngayong araw. Sa ngalan ni Bong Nebriha ay meron lang ho siyang prior commitment. Dahil siya po ay nasa MMDA at syempre may mga kailangan siyang asikasuhin. So tayo po muna ang pansamantalang hahalili sa kanya. Maya po ay tayo tatawag ng alamin natin ang pinaka-latest na traffic update dyan sa iba't ibang lansangan sa Metro Manila mula sa ating MMDA Metro Base. Pero bago tayo magtungo diyan ay ano mga kababayan, kaya ba? Kaya ba ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis? Apektado na halos lahat yung mga commuters, mga drivers, mga motorista. Diyos ko day, apektado na lahat, no? Sunod-sunod na ito yata, ano? Sana naman nagmahal na ang langis ngayon, mga produktong petrolyo. Nako, saan natin susunod diyan? Kuryente naman. Baka kuryente. Sunod, mga pangunahing bilihin naman. Ay, nako. Wag naman sana sumunod. Sana hindi tayo magkaroon ng krisis sa tubig. Nako, yan ang mukhang hindi natin kakayanin kapag nawala ng tubig. Nako, napakahirap niyan, ano? Pero ito, bago tayo magpatuloy ay tanggap muna tayo ng traffic update mula dyan sa MMDA Metro Base mula kay Joel Wahe. Magandang araw ko yan, Joel. Magandang hapon din sa inyo sa lahat po ng mga nakikinig sa DWIZ. Yung huling kalagayan ng trapiko natin ngayon, lalo na sa may EDSA, yung southbound lane ng EDSA, nagsisimula na pong bumagal dyan sa may Muñoz hanggang sa may U-turn slot ng Pansalangin. Pero maluwag pa yung West Avenue patungo ng Quezon Avenue. Sa Timog Avenue, wala pa rin tayong nakikita na namang pagbabagal dyan patungo ng Kamuning hanggang makarating pa dito sa intersection ng Aurora Boulevard. Maluwag pa rin sa may Pitwason hanggang sa may San Paulan. Pagsapit niya sa may Annapolis, katamtaman hanggang sa mabagal naman yung nararanasan hanggang dito po sa intersection ng Shaw Boulevard. Maluwag naman sa mga tutungo sa may Boni hanggang sa may Guadalupe. Sa may Estrella, maluwag pa rin yan. Light traffic pa rin patungo ng Garcia hanggang sa may Ayala Avenue. Sa Pasay Road, bahagyang pumabagal na rin ang usad ng mga sasakyan hanggang sa may Magallanes. Maluwag pa rin sa may Evangelista, patungo ng Cabrera hanggang sa may Taft Avenue. Maluwag din sa may FB Harrison, patungo ng Rojas Boulevard hanggang makarating pa ng Makapagal Boulevard. Sa may northbound lane naman ng EDSA, nagsisimula na rin pong bumagal dyan sa may Harrison hanggang sa may Taft Avenue. Maluwag naman sa tramo, patungo ng Magallanes hanggang Pasay Road. Ayala Avenue, light traffic din, patungo ng Buendia hanggang sa may Kalayaan Avenue. Bago dumating ng Guadalupe Bridge, nararanasan naman dyan yung moderate to slow moving patungo ng Ortigas. Maging sa may White Sands Avenue, mabagal din yan patungo ng Santolan hanggang sa may Aurora Boulevard. Maluwag naman dyan sa may Camyas, patungo ng East Avenue hanggang sa may Quezon Avenue. Maging dyan sa may North Avenue, tuloy-tuloy pa naman yung usad ng trapiko patungo ng Congressional, Soliveros hanggang makarating ng Balintawak. Yan po muna yung maibibigay kong ulat trapiko magmula rito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Joel Wahe nag-uulat. Ayun, maraming salamat kayang Joel Wahe sa iyong traffic update sa iba't ibang lansangan dyan sa Metro Manila. At ito na nga po, dakuhan na po natin ng mga balitang may kinalaman sa transportasyon ay formal nang nilagdaan ni House Speaker Faustino D. III ang House Bill number 8418 o ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawasan at o suspindihin ang excise tax sa produktong petrolyo.
Ayon sa tanggapan ni Speaker D, ipinadala na ang signed bill sa Senado ngayong araw bago ito tuluyang ipadala sa executive branch. Layon ng panukala na agarang tugunan ang pangangailangan ng transport sector at mga ordinaryong Pilipino bunsod ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Dahil pa rin yan sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa ngayon, aksyon na lamang ni Pangulong Marcos Jr. ang hinihintay upang maging ganap na batas ang panukala at agad na maipatupad ang suspensyon lang naman o pagbawas sa fuel excise tax. Suspension lang naman ang hinihiling siguro kung kaming mga commuter, kaming mga ordinaryong mamamayan ay nagtitiis, baka kaya nyong isakripisyo rin yung suspension ng excise, ng mga tax, mga value added tax, excise tax sa langis para naman kahit papano ay makabawas sa gastusin natin mga kababayan. Malit na halaga pero malaking tulong sa ating mga kababayan. Pero sana ay matugunan nga yung mga problemang yan sa langis at nga sa panahon ngayon ay kailangan natin ng mga politiko na mayroong malupit na problem solving skills. Ayun. Samantala, tatanggap muna tayo ng report. Ito. Tanggap muna tayo ng IZ Patrol. Panukalang 52.8 billion pesos na supplemental budget para sa mga apektado ng krisis sa langis, pinasesertipikahan bilang urgent kay Pangulong Marcos Jr. Ang detalye ng balita mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Umapila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Akbayan Party List Representative Chel Jokno na sertipikahan na bilang urgent ang panukalang batas na layong magpatupad ng 52.8 billion pesos na supplemental budget para sa mga sektor na apektado ng tumitinding krisis sa Middle East. Ayon kay Jokno, lumalawak na ang epekto ng walang patid na giyera sa gitnang silangan mula sa pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin maging ang lumalalang kahirapan at kagutuman sa bansa. Para kay Jokno, kailangan ng aksyonan ni Pangulong Marcos ang House Bill 8495 upang mapaglaanan ng budget ang repatriation ng mga apektadong overseas Filipino workers at mahatiran ng financial assistance ang transport workers, mga magsasaka at mangingisda. Sa ilalim ng panukala, 38 billion pesos ang ilalaan sa displaced OFWs. 12 billion pesos ay mapupunta sa fuel subsidies para sa mga PUVs at transport workers, habang 2.8 billion pesos naman sa agricultural at fisher folk subsidies. Paliwanag ng mambabatas, dapat maging katuwang ng mahihirap ang gobyerno sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa. Kasabay nito ay nanawagan din si Jokno sa mga kapwa mambabatas na magsagawa ng committee deliberation at kung kinakailangan na special session upang agarang maaprubahan ang naturang panukala. Anya sa pamagitan ng supplemental budget ay matitiyak na sapat ang pondo para sa ayuda at subsidiya, habang inaasahan na lalo pang sisirit ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sakaling maaprubahan ang panukala, ang pangunahing prioridad ay ibibigay sa transport sector, mga magsasaka at mangingisda dahil sila ang higit na mahalaga sa ekonomiya ng bansa. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang may tawdong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Maraming salamat, Jelly Mendez. Samantala, Oplan biyaheng ayos sa Semana Santa at summer vacation. Mas paiigtingin ng LTO, mga kolorum na babiyahe sa bakasyon na Cubao, binalaan. Ang detalye ng balita mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Mas paigtingin ngayong taon, Nagaland Transportation Office ang pagpapatupad ng Oplan biyaheng ayos at summer vacation sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal sa bansa. Sa naganap na pulong balitaan, ayon kay Jerome Rodriguez, Head ng Traffic Safety Department ng LTO, mas palalakasin ang seguridad at enforcement ngayong 2026 kumpara nung nakaraang taon, kabilang na ang random terminal inspections at drug testing sa mga driver. Isa
Isasagawa rin anyang mas mahigpit na checkpoint operations sa pakikipagtulungan sa Philippine National Police upang matukoy ang mga driver na posibleng lumalabag sa batas. Narito ang tinig ni Rodriguez. As per the last year, in comparison to this year, mas heightened po yung security and enforcement natin ngayon. So aside po dun sa mga random terminal inspections and drug testing, we also encourage other regions under implementation plan to put up some right checkpoints that may, with the help of the PNP joint operation po, to be place or to strategize whether what are the areas na marami summer vacation eh. Binalaan naman ni Rodriguez ang mga driver at may-ari ng mga kolorong vehicles na huwag nang manamantala na pumasada sa Holy Week dahil mayroong kakaharaping kasong kriminal. Maaring ma-impound ang kanilang sasakyan at patawan ng multa ng 200,000 pesos. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Don Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Maraming salamat, Jen Patrolya. Samantala sa iba pang detalye ng balita na may kinalaman sa transportasyon ay tiniyak ho ni Energy Secretary Sharon Garin na wala pa sa alarming state ang supply ng langis sa bansa. Ito ay sa gitna pa rin na nagpapatuloy na digmaan sa US-Israel laban sa Iran. Ayon sa kalihim, ang lokal na supply na langis ay sapat pa para sa humigit kumulang 45 araw. Yon, sapat pa ang langis para sa 45 days. Parang manok lang 45 days start na natin yung countdown Sinisikap din nilang mapabilis ang pagdating ng karagdagang supply at sinasabing matatanggap na ngayong linggo at sa mga susunod pa ang kanilang mga order na langis. Yon, nakatakda namang dumating sa Pilipinas ang 500,000 bariles ng diesel upang palakasin ang lumiliit na fuel buffer ng bansa sa gitna ng pandaigdigang krisis sa langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, plano pa ng pamahalaan na umangkat ng karagdagang 500,000 barrels ngayong linggo na inaasahang darating sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Gayunman, katumbas lamang aniya ng halos 5 araw na konsumo ang nasabing dagdag na supply dahil umaabot sa 200,000 bariles kada araw ang paggamit ng diesel sa bansa. Samantala, tiniyak ng DOE na sapat pa rin ang krudo sa bansa kabilang ang mga parating na shipment hanggang unang linggo ng Mayo at wala pang indikasyon ng kakulangan ng supply ng langis sa ngayon. Samantala, iniimbestigahan na ng Department of Energy ang napaulat na pagsasara ng mahigit 400 gas stations sa bansa. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fendevilla, ay kasalukuyang inaalam ng Oil Industry Management Bureau kung may kaugnayan ang pagsasara ng mga gasolinahan sa posibleng hoarding at profiteering. Aniya, kapag napatunayang unreasonable ang pagsasara ng ilang istasyon, papatawa ng mga ito ng temporary o permanent revocation ng kanilang Certificate of Compliance. Dagdag pa ni Yusek Fendevilla na titiyakin ng DOE na magiging patas ang operasyon ng mga gasolinahan para masigurong hindi magkakaubusan ng supply ng mga produktong petrolyo sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo nito. At nagsimula na ngayong araw ang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga driver ng Transport Network Vehicle Services o TNVS kasunod ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, maaaring kunin ng mga driver ang kanilang ayuda sa iba't ibang payout sites sa Metro Manila. Kabilang sa mga lugar ang Mandaluyong, Maynila, Caloocan, Las Piñas, Makati, Pasay, Malabon at Pasig,
kung saan nakaayos ang schedule batay sa unang letra ng apelyido ng benepisyaryo. Pinapayuhan ng mga driver na magdala ng kanilang driver's license at photocopy nito sa pag-claim ng ayuda. Samantala, nilinaw ng LTFRB na hindi pa kabilang sa kasalukuyang listahan ng mga motorcycle taxi at delivery riders at inaasahang isasama mga ito sa susunod na anunsyo. Kamusta kaya ang mga private vehicles, yung mga driver, mga ating mga middle class, sila kayo mapapasama sa ayudang yan? Ay tingnan natin sa mga susunod na araw, abangan sa Netflix. Ay, samantala tanggap muna tayo ng isa pang IC Patrol. Bilang ng mga tauhan ng QCPD na ide-deploy sa Semana Santa at Summer Vacation, sapat. Alamin ang detalye ng balita mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Tiniyak ng Quezon City Police District na sapat ang kanilang ilalagay na deployment upang matiyak ang seguridad sa mga pangunahing lugar sa lungsod para sa Semana Santa at Summer Vacation. Ayon kay Police Colonel Julius Sagandoy, CDDS ng QCPD, tututukan nila ang mga tinatawag na convergence areas gaya ng mga bus at jeepney terminals, mga istasyon ng LRT at MRT, pangunahing lansangan at mga simbahan. Aabot anya sa 1,700 hanggang 2,000 personnel ang kanilang ide-deploy, kabilang ng tinatawag na force multipliers. Kasama rin sa deployment ang mga tauhan mula sa iba't ibang katuwang na ahensya tulad ng Traffic at Transport Groups, Task Force Disiplina at Land Transportation Office upang mas mapalakas ang seguridad at kaayusan sa lungsod. Narito ang tinig ni Colonel Sagandoy. Sufficient deployment that your Quezon City Police District will be deploying is sufficient enough. Of course, the key areas we will be covering, in particular, the places of convergence. When we say places of convergence, of course, we have the bus terminals, jeepney terminals, the LRT and MRT, of course, the main thoroughfare, and, of course, the religious worship areas natin po. So, Samantala, handa na rin ang QCPD sa pagbibigay ng kaayusan at seguridad sa ikakasang welgang bayan na ikakasa sa QC sa Huwebes at Biyernes ng iba't ibang grupo. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nagbabalik po ang biyaheng IZ. Maya lang hula lamang ay mayroon tayong makakapanayam mula sa Batangas Grand Terminal para alamin ang kanilang mga paghahanda sa paparating na Semana Santa. Nako, alamin natin kung marami bang ngayong mahalang presyo ng produktong petrolyo ay marami bang mga bus o mga jeep ang patuloy pa rin bumabiyahe o nabawasan ba? Kasi dito sa Metro Manila, alam ko, nabawasan ng mga bumabiyaheng sasakyan sa lansangan, no? So, alamin natin yan doon naman sa probinsya ng Batangas. At bago tayo dumako diyan sa interview natin sa Batangas Grand Terminal, ito muna tayo. Mga balita may kinalaman sa transportasyon ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga bus operator sa Parañaque Integrated Terminal Exchange bilang tugon sa patuloy na pataas o pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Department of Transportation, umabot sa 27 na bus operators ang nakatanggap ng tulong na sumasaklaw sa kabuuang 1,096 1,096 na bus units kung saan makatatanggap ang bawat isa sa mga ito ng 10,000 pesos subsidy. Samantala, ipinaliwanag ng Pangulo na bagamat sinimulan ito sa Metro Manila, ipatutupad din ang programa sa buong bansa upang matulungan ang sektor ng transportasyon na nahaharap sa tumataas na gastos sa diesel. Isinusulong din ni Pangulong Marcos Jr. ang paggamit ng digital platforms tulad ng e-wallets at ATM cards para sa mas mabilis na distribusyon ng pondo, ngunit tiniyak na may opsyon pa rin para sa cheque o cash para sa mga hindi pa handa sa sistema. Ayon sa mga operator at driver, malaking tulong ang subsidy lalo na't ramdam nila ang domino effect ng pagtaas ng presyo ng diesel upang umula sa maintenance hanggang sa iba pang gastusin sa operasyon. Kasabay nito, nanawagan ng Pangulo sa transport sector na makapagtulungan
sa pamahalaan upang maiwasan ang biglaang taas pasahe at maprotektahan ang mga commuter sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ito na po yung ating pinag-uusapan kanina. Alamin po natin kung gaano ba karami ang mga ang pasahero ngayong paparating ang Holy Week. Nasa kabilang linya po si Terminal Manager Batangas City Grand Terminal, si Miss Christy Villamor. Magandang araw po, Miss Christy. Magandang araw po, magandang hapon, sir. Ayun po, ma'am, ngayon pong alos kulang-kulang isang linggo na lang bago ang Holy Week. Kamusta po ang terminal diyan sa Batangas Grand Terminal? Marami na po bang mga bumabiyahe na pasahero? Sa ngayon, sir, medyo gradual pa lang. Di pa naman po nagsisimula ang influx ng passengers. Maybe next week po magsisimula yan. Lunes Santo hanggang, dahil may work pa po kasi hanggang April 1. Di po, may work pa po. So, yung mga passengers po natin usually, nag-start sila ng pagdating dito ng Merkules Huwebes Santo. Ng hapon. Opo. Oh, ayun. Ano naman po paghahanda ang ginagawa ng Batangas City Grand Terminal para sa mga magsisiuwian sa probinsya ngayong papalapit ang Holy Week? Yes, sir. Tayo naman, pagdating lagi ng ganyang season, yung Holy Week, and minsan po yung sa November, lagi pong mayroon tayong preparation. So, nag-start na, sir, tayo ng ating coordination meeting last week, March 17, with the local government units para po maging kaagapay natin sa pag-asiste sa ating mga pasahero para mapanatili po natin ang peace and order, security sa loob ng Grand Terminal sa mga darating at uuwi sa mga karatig na probinsya. So Ma'am Christy, yung mga biyaherong pauwi diyan sa mga kanilang probinsya, may maaasahan na may mga medical team o mga pulis na nakabantay diyan sa mga terminal para sa kanilang kaligtasan po? Yes, sir, of course. Meron po tayong katuwang. Narito po ang Philippine Red Cross, ang Batangas City Health Units, ang mga PNP Kapulisan ng Batangas City, mga Traffic Division, the TDRO, the DSS, and ang barangay po Sanggunian. Katulong din po natin yan para po in case na marami po ang nagdatingan na pasahero, magkaroon ng mga simpleng aberya, handa naman po agad sila sa rescue. May mga naka-standby po tayong mga ambulance if ever need talaga na magkaroon ng, wag naman po sana po, wag naman kasi maganda po talaga peace and order, kaya lang hindi po maiiwasan. Naka-ready naman po talaga sila sa pag-abiba sa atin para po matugunan ang pangangailangan ng ating riding public. Ayun. Ma'am, madakuhan ko lang itong buong bansa problemado sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Diyan ho ba sa Grand Terminal may mga bus na nagtitigil biyahe dahil o nagbabawas ng biyahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis? Ay, hindi naman, sir, kasi po yan naman po ay nakaantabay po ang ating local government natin. Para din po, mahirap din po kasi lalo na ngayong season, nakasiguridad po tayo na mayroong masasakyan po ang ating mga pasahero na uuwi galing Manila papunta sa kanilang probinsya po. Wala naman po ganyan kasi sa huling meeting po namin sa transport group, kahit naman po sabihin hindi pa na-aprobahan po ang pamasahe po, wala naman pong tigil pasada na nangyayari, sir, dito. Ayun. So, dyan, Ma'am Christy, dyan sa Batangas City Grand Terminal, 24/7 po ba ang operasyon dyan ng mga bus? Ano po yun, sir? 24/7 po ba yung operation dyan ng mga bus? Yes, sir. Sa ngayon po, ang last natin going to Manila is 8 p.m. Pero kapag po season, yan po ay nagkakaroon ng extension. Depende sa pangangailangan po at sa dami ng dating po ng ating pasahero. Kasama din po ang mga jeepneys, yung mga public utility jeeps, and meron din po tayo naman dito nakaantabay ng mga idle taxi, meron po mga tricycle, at saka po
ang isa po dito, meron na din po tayo dito mga motor na tinatawag worldwide na angkas Ayun. na magagamit po. If ever talagang kulang ang jeep, sila po ay pwedeng sumakay sa mga transport na ganyan. So meron na rin po diyang allotted na area para sa mga ride-hailing app, mga Yes. opo. Yes, sir. Usually po kasi nagbubuk na yung nakasakay pa lang sa bus, nagbubuk na sila. So dito lang po, naghihintay na po yung mga motorsiklo na maghahatid sa kanila. Kung talagang wala namang masyadong dala, pwede pong doon sila sumakay. So as of now, ma'am, medyo medyo maluwag-luwag pa diyan sa Grand Terminal sa May Batangas. Opo naman, sir. At saka naman, if ever nagkaroon ng flux ng mga maraming dating, ready naman po ang ating mga waiting area na para tayo po ay kompleto sa lahat ng facility. Meron po tayong sapat na mga upuan at ang ventilation po natin, maganda po. May mga electric fans na naka-ready. And the same time, ang pinakamahalaga po, yung mga restroom po natin. Nagdagdag po kami ng mga restroom, lalong-lalo na po ang PWD for senior citizens. At the same time, may bago din po kaming kinonstruct na CR, comfort room for common genders. Ayun. Good to hear na maraming upgrades po diyan sa May Batangas City Grand Terminal. Ma'am Christy, ito, bago na tayo magtapos ay mayroon po ba kayong mga announcement o paalala sa ating mga biyahero na yung iba, baka may mga ipinagbabawal silang dalhin dyan, maabisuhan Yes, ho sir. agad. Lagi naman po natin yung paalala sa ating mga riding public. Iwasan na po ang magdala ng mga bagay na ganyan, like matutulis na bagay, mga laseta. Kasi po, matatrap po yan kasi meron po kaming metal detector po dito. Yun. Bago po pumanta sa sakayan ng bus, dumadaan po talaga sila doon at madidetect po talaga if ever may ilulusot po silang mga ganyang bagay. Kaya po, wag na po nilang magdala. Kasi matatrap din po. Hindi rin po nila mailusot po yun, sir. Hassle din po Yes, sir. May mapepending din po sila. At the same time, yung kanilang biyahe po ay maantala. Opo. Sige po. Opo. And then, sir, yun naman pong mga pasahero natin, alam naman po natin na pag ganyang season, mahirap sumakay din po ba sa Manila. So, ang lang natin, magbaon ng sapat na tubig, lalo ngayon mainit na yung panahon, nagsisimula ng summer, at so yung mga daladalahan po nila, sir, yun ang unang-una namin po laging pinapaalala, ingatan po yung mga bagahe po nila. Kasi po, hindi natin naman talaga matututukan ang bawat isa. So, kailangan iba yung pag-iingat na rin po ang gawin nila sa mga gamit po nila, lalo na din, sir, yung may mga kasamang bata. Yun din po, pag-ingatan din naman po din. At isa pa sa sobrang traffic, mahabang pasensya ang kailangan po. Ayun, talagang yun ang kailangang isa sa mga importanteng baunin, yung mahabang pasensya na po, Miss Yes, Christy. sir. Opo. Ma'am Christy, maraming salamat po sa pagpapaunlak na ito at pagbibigay ng update sa amin dyan sa Batangas City Grand Terminal. At ngayong nalalapit ng Holy Week ay maasahan nyo na yun, sabi nga ni Ma'am Christy, may mga medical team, marami silang mga otoridad na naka-standby dyan para sa mga kababayan natin na magsisuwi. Maraming salamat po, Ma'am Christy Villamor. Yes po. Thank you po and welcome po. Ayun, yan po si Miss Christy Villamor ng ang terminal manager po ng Batangas City Grand Terminal. Samantala, tanggap muna tayo ng isa pang IC Patrol. Ito, exemption sa number coding at truck ban para sa fuel at essential goods. Aprobado na. Alamin ang detalye mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Inaprobahan ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Metro Manila Mayors ang exemption sa number coding at truck ban para sa fuel trucks at cargo trucks na may dalang essential goods. Layunin nito na matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng petrolyo at mga pangunahing bilihin sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, tugon ito sa kahilingan ng Department of Energy at Department of Trade and Industry upang mapabilis
mabilis ang transportasyon ng enerhiya at mga mahalagang produkto. Makikipag-ugnayan ng MMDA sa DTI para tukuyin kung ano-anong mga produkto ang saklaw ng exemption. Magkakabisang resolusyon matapos mailathala sa dalawang pahayagan. Samantala, nagbigay naman ng update si Public Works Secretary Vince Dizon sa programang Oplan Kontra Baha, kung saan pinaigting ang paglilinis ng mga drainage system, dredging at clearing operations bago ang tag-ulan. Hinimok din ng mga alkalde na tukuyin ang mga flood control areas o flood-prone areas sa kanilang nasasakupan at tiyaking gumagana ang mga pumping station. Ako si Patrol 38, Jen Patrolyo nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Maraming salamat, Jen Patrolya. Samantala, tanggap pa tayo ng isa pang IC Patrol. Pinakamalala daw mangyayari sa bansa ay matuyuan tayo ng petrolyo ayon sa Department of Energy. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Worst case scenario o pinakamalala daw na pwedeng mangyari sa bansa ay matuyuan ang Pilipinas ng petrolyo dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Ito ang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin sa pagdinig ng Senate Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee. Ayon kay Garin, ang magandang balita, may isang buwan o isang buwan at kalahati pa ang Pilipinas para maghanda. Sa ngayon, nakikipag-usap na anya ang gobyerno at oil companies sa ibang suppliers at ibang bansa para sa supply ng petrolyo gaya sa Amerika, India at Russia na pawang oil suppliers. Sa pagdinig, sinabi ng DOE na sa ngayon, pang-53 araw ang imbak ng gasolina sa bansa at pang-46 na araw ang diesel habang naka-order naman ang DOE at mga oil companies ng dagdag pang 11 araw na gasolina at pang 8 araw na diesel. Sa pagtatanong ni Senator Sherwin Gatchalian na chairman ng committee, sinabi ni Garin na sa kanyang palagay, hindi naman matutuyuan ang bansa ng petrolyo at patuloy ang kanilang pakikipag-usap sa mga posibleng bilhan. Gayunpaman, kung magtatagal ang tensyon sa Middle East, tiyak anya na magiging napakataas ng presyo ng petrolyo, dapat anyang maging willing to pay ang gobyerno. Narito yung bahagi ng pagtatanong ni Senator Gatchalian at naging sagot ni Secretary Garin. We cannot have a scenario wherein Yes, walang papasok na langis. Magkakaroon tayo, sabi nga ni Senator Risa kanina, mas malalim yung problema natin. So what's the contingency? Exactly, Mr. Job. The worst case is we run dry. This country runs dry, no? So, ang good news yun, we have about a month or a month and a half to prepare for this. So, Ito si Patrol 19, Celia Ortega Bueno, para sa impilang metodong nasa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Isa pa pong IC Patrol. Mahigit 2,000 personal ng MMDA ide-deploy sa Semana Santa. Ang balita mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Magde-deploy ang Metropolitan Manila Development Authority ng mahigit 2,000 personnel sa mga pangunahing kalsada, terminal, pantalan, paliparan at mga simbahan para sa nalalapit na Semana Santa. Layunin nitong tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Ipatutupad din ang no day off at no absent policy para sa mga traffic personnel upang masiguro na may sapat na tauhan sa mga critical na lugar. Samantala, suspendido naman ang number coding sa Abril 1 simula alas 12 ng tanghali at otomatikong itong hindi ipatutupad sa Monday, Thursday at Good Friday. Papayagan din ng mga provincial bus na dumaan sa EDSA mula alas 9 ng gabi ng April 1 hanggang alas 6 ng umaga ng April 6 upang mapadali ang biyahe ng mga pasahero. Ako si Patrol 38, Jen Patrolyo nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Maraming salamat, Jen Patrolya. Talaga namang napakasipag ni Jen Patrolya. No? Dapat ito tumakbo sa Senado eh.
Doon lang sa Senate Hall, takbo ka lang doon, paikot-ikot. Maraming salamat sa iyo, Patrol 38 Jan Patrolya. Samantala, isa pang IC Patrol. Gunman sa pagpatay sa escort o security ni Manila Mayor Isko Moreno. Iniharap sa media. Ang detalye ng balita mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Formal nang iniharap sa media ang pangunahing suspect sa pagpatay sa retiradong polis na security escort ni Manila Mayor Isko Moreno na si George Capistrano. Sa pangunguna ni Yorme Isko at ng Manila Police District, ipinakita sa publiko ang tinuturong gunman sa krimen na iniuugnay sa robbery holdup. Batay sa investigasyon, nahuli ang suspect madaling araw sa San Pedro, Laguna matapos ituro ng sumukong driver na motorsiklo ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon sa suspect, nasangkot siya sa mga kaso ng pagnanakaw na nauwi sa serye ng robbery holdup mula pa noong 2024 sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Ang pinakahuling insidente ay sa lungsod ng Maynila kung saan nasawi ang biktimang retiradong pulis. Nagpasalamat naman si Manila Mayor Isko Moreno sa Manila Police District at sa publiko sa pagbibigay ng impormasyon. Habang ikinadismaya rin ang pagkakadawit ng live-in partner ng suspect sa pagtatago nito. Para sa alkalde, personal ang kasong ito dahil naging bahagi ng kanyang security ang biktima. Kaya tiniyak niya na may mananagot at walang makakatakas sa batas. Samantala, humingi ng tawad ang suspect, ngunit hindi ito tinanggap ng pamilya ni Capistrano. Nabatid ding may iba pang kasong kinakaharap ang suspect sa Baguio City. Sa ngayon, hawak na ng Manila Police District ang suspect at inihahanda na ang pagsasampa ng kaso laban dito. Ito pa number 5. Ayaw pa para sa implementer ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bong Nebriha sa Biyaheng IZ. Biyaheng IZ. Maraming salamat, Patrol 5, Aya Yupanco. At yan ang galaw ng kalsada para sa araw na ito. Muli ako po, sa ngalan po ni Bong Nebriha, ako po si Angelo Bainyo. At ito ang Biyaheng IZ. Para sa biyahe mong mas ligtas, mas mabilis, tutok lang sa DWIZ News, sa radyo, TV at online. Hanggang sa susunod na paglalakbay, ingat lagi sa biyahe.